Lindol, pagbaha, pagsabog ng bulkan at bagyo. Yan ay normal na lamang at naging bahagi na nga ng buhay ng bawat Pilipino bawat taon. Hindi sasantuhin to, panigurado. Napakalakas ng bagyo. At bago pa man matapos ang taong 2025, ngayong ikasyam ng Nobyembre, isang mapapinsala o super typhoon na naman ang yayanig sa malaking bahagi ng Pilipinas. Dinig ko na talaga hampalos yung hampas ng hangin sa mga kakaiyak. Isang napakaganda at payapang umaga ang sumalubong sa akin 2 araw bago dumating ang Super Typhoon Uwan. At sa sandaling ito, ako ay nagdesisyon na alisin lahat ng mga sanga ng bawat puno sa aking bakuran. Ayan, ito yung gagawin nating pansungkit. Tinik. Pinakamahirap sa pag-ani ng kabayan. Kung alam nyo lang kung gaano karami tinik to. Alright. Kailangan may higpit na higpit to. Para sa ganun pag hinhila natin lahat ng mga sanga ng puno, ay hindi maalis ng kalawit natin. Yan. Okay na. Tatag na. Okay, push. Okay. Naglaan ako ng 2 araw upang matagpos ko o matapos ang mga gawain dito sa aking bakuran. At binigyan ko nga ng prioridad na maalisan ng mga sanga ang nagtataas ang punong mahogany at milina sa aking bakuran. Oh! Ang alam ko lang sa ngayon ay isang super typhoon ang paparating sa aming lugar. Ito ang pinakamalakas at pinakamapaminsalang bagyo na may dala na 185 km/h maximum sustained wind at meron pang bugso na hihigit sa 200 km/h. Ilang oras bago dumating ang bagyong Uwan, lahat ng pwede kong itabi o isalba ay aking sinisikap na maayos. Sa sandaling oras na ito, inaasahan na unang dadaanan ang probinsya ng Catanduanes ng Super Typhoon Uwan na ito. Ay, nako. Wala nating habulin to. Ilang oras pa tayo para mayari natin to. Delikado kasi to dahil nakahalik sa kuryente. Baka kung hindi natin alam gaano talaga kalakas yung magiging hangin mamaya. Sus, Ginoo. Uulan na. Sa napakalakas na hangin ng dulot ng bagyong ito, alam ko na walang matitira at hindi na mapapakinabangan pa ang mga tanim kong ito. Hindi sasantuhin to, panigurado. Napakalakas ng bagyo. Sira ito pag nagkataon. Alam natin na napakalaki ng epekto sa ekonomiya ng bagyo, lalong-lalo sa mga mamimili pag nasira ang mga pananim. Good luck na lang sa mga tanim ko na. Hindi ko na maisasalba yun. Magugulat ka na lang sa mga presyo ng pagkain sa mga pamilyan, lalong-lalo na mga produktong pang-agrikultura.
Ayon sa datos o forecast ng Weather Bureau, napakalaking bahagi ng Luzon ang masasagasahan ng Super Typhoon Uwan. Buti kahit pa paano tumigil yung ulan panandalian, kaya sinikap natin na matapos to. Nako, Diyos ko, buti na lang. Kung hindi, tuloy-tuloy. So, pinakamagrabe dito, napakabigat ang naging anito sa puno ng mangga na to. Kung dito maalis, mabubol yung puno ng mangga. Panigurado. Daing baging, oh. At sa ganito ding pagkakataon, nag-aalala tayo ng lubusan sa ating mga ari-arian. Mahirap na ang magbaka sakali, kaya mas mainam na isilong to sa mas ligtas na lugar. Ayun. Kailangan natin lagyan ng sandbag tong kubo, yung pinakagitna. Ay. Ayan. Kailangan syempre pabigat. Ito kasing pagitan na to, itong supungan, baka ihilahin pa akyat. In few hours, parating na magla-landfall na yung bagyo dito sa aming lugar. Ayan. Sana bukas makita ko po itong bubong ng kubo ko. So ngayon ay alas 2 ng hapon at nakatagap na ang aming lugar ng tinatawag na signal number 5. At sa ngayon, kahit hindi pa nagla-landfall yung bagyong Yuan, ganyan na siya kalakas. Grabe. Alam mo yung pangamba o yung takot sa sarili natin na kung ano mangyayari sa susunod na mga oras, lalo na pag nag-landfall na nga o dumating yung bagyo sa ating lugar. Diyos ko, alam nyo, personally, nung dumating yung napakalakas na bagyo sa aming area, noong 2013, yung bagyong Santi, yun na yung naramdaman ko na nasa memory ko na sobrang lakas, na talagang umuugong yung huni. Yung mga puno na yan, mararamdaman mo yung ugong, yung sipol ba. Kaya mamaya, mararamdaman ko na naman siguro 100%. Alam nyo, isa sa pinapangambang ko, inaalala ko yung aking mga tanim dito. Ay, puntahan natin. Yung mga manggahan ko. Actually, unang beses na siyang mamumunga. I-spray na natin itong December, next month. Pero parang, wag naman sana. Super typhoon kasi. Ayan o. Yung mga mangga ko na yan, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Kung siya'y tutumba o makakaligtas sobrang lakas ng hangin. Diyos ko, huwag naman sana. Ang tagal na inalagaan. Yan pa isa ko inaalala yung mga alaga kong kambing na yan. Baka mamaya takayin yung bubong na to. Anyway, ayaw na lumipat doon sa mas safe na lugar. Gusto na dito sa nakakubli. Ngayon ay pasado alas 5 na ng hapon at unti-unti nang nilalamo ng kadiliman ng kalangitan at ngayon napakalakas na ng hangin. Mas malakas kanina nung una ako nag-report, nag-ulat. So, grabe. Medyo nakakatakot na yung hangin na to Pero hindi pa to yung talagang signal number 5 o yung super typhoon na mararamdaman natin kasi mamaya pang madaling araw darating ayon sa balita. Ngayon ay pasado alas 8 ng gabi at dinig ko na talaga yung hampalos, yung hampas ng hangin sa mga puno, sa mga dahon. Ito, pati bintana nahambalos. Pero hindi pa to talaga yung inaasahan namin na lakas ng hangin o itong bagyong Uwan na to dahil mamaya pang daw alas 10, sabi ng balita. Pero grabe,
para bumabalik talaga sa akin yung alaala ng Bagyong Santi ng 2013. Ayan, may pasilip na ng konti yung araw, maliwaliwanag na yung kalangitan. Pero yung hangin, hindi pa rin nagbabago. Alas 2 kahapon ng hapon, ganito siya kalakas, ganito. At ngayon ay pasado alas 7 na, parang napakalakas pa rin, no? Anyway, sa aking talambuhay, ngayon ako nakaranas ng ganitong napakatagal na bagyo. Yung bang hangin niya, almost 24 hours nang humahangin at hindi pa rin tumitigil. Kasi sa sobrang lawak ng diameter nitong bagyong Uwan, kaya ganito nga siguro. Matagal pa siguro itong bagyo na to, o yung hangin niya. Mamayang hapon pa siguro mawawala yung bagsik nitong Uwan na to. At ito, pupunta natin yung mga grabing napinsala sa aking yard na inaasahan ko naman actually. Kasi super typhoon eh. Pero nakakalungkot. Grabe, ito yung napakasarap na bayabas na aking laging pinagdidisikitan. Ayan, tumumba siya. Itong mangga rito, nakaliyad ng konti. Ayan, nakaliyad. Mga yero nagliparan. Ayan. Buti yung niyog, hindi masyado nasalanta. Pero nakaliyad ng konti iba, oh. Grabe. Mas pa rin ang hangin. Oh, dahil suha. At eto na. Muntik na ako maiyak dito nung nakita ko kanina. Gaya ng inaasahan ko kahapon dahil nga nakita ko yung mangga umuugaw-uga na yung katawan. Sana nga babawasan ko ng dahon eh. Pero wala na, huli na eh. Lakas na yung hangin kahapon. Anyway, ayan siya. Kakaiyak. Dalawa yung natumba. Yung pa isa. Sana nga kung itong isang to humawi dun sa kabila o dito sa labas, okay na siguro, hayaan ko nang lumaki ng ganon. Pero sa ngayon hindi ko pa alam kung ano gagawin ko rito. Tagal mo inalagaan, no? Halos sa mag-4 taon na. Pero mga yero pang nagbagsakan galing dyan sa barn, ulong ng kambing. Yung mga kambing, hindi naman na pinsala sila o nasaktan. Hindi na tinagto dahil tibay nga ito, makapal na yero. Nakasandal siya doon, nakaipit, kaya alam ko naman hindi siya aangat. Mga kambing, pumunta na sa kanilang pastula. Ayon sa ulat ng otoridad, ang pinakasinalanta at niyanig ng mga probinsya ay ang Catanduanes at ang Aurora, na kung saan dito unang naglandfall ang Bagyong Uwan. Ngunit habang bumabaybay ang Super Typhoon Uwan sa Sierra Madre, nagawa nitong sanggahin at pahinain ang napakalakas itong hangin. At dahil dito, nabawasan ang inaasahang delubyo sa maraming lugar kasama na ang sa akin. Sa bawat delubyo na ating nararanasan taon-taon, walisan man tayo, patumbahin at anurin, tayo pa rin ay tatayo. Tayo'y babangon para sa ating mga buhay, tayong mga Pilipino. Ito po si One Yard. Maraming salamat sa inyong panonood.